Talagang habang pinakikinggan ko siya, talagang, sige, kantahin mo nga. No? Dahil it's a kind of song na hindi mo pwedeng hindi i-share. Tama ba ako? Amen. It was really a beautiful song. And good morning po sa inyo lahat. Okay, hindi po totoong nasa US si Pastor, kaya si PM ang nandito, si Pastora Maripi. Meron lang siyang simple church, kanina, online, kaninang umaga. Pero nandito siya, no? Nandito siya ngayon. Ayun naman sa likod si Pastor Bong. Okay, and hello po sa ating mga kapatiran sa US, mga RLCC dyan, mga simple churches. Welcome sa ating worship celebration online, live stream. Amen. So, magandang umaga muli sa inyong lahat. And this morning, I am privileged to be here right now sa inyong harapan, and given this opportunity, no, to share what God is also teaching me. Sabi ko nga, parang hindi yata ako dapat magturo nito. Sabi ko, kasi mismo ako, nahihirapan ako pag-usapan nito. No? Pero we will continue on with our series. No? Last November, ay sinimulan natin ang Better Selfie na series natin so that we can have a better look of ourselves as a disciple and follower of Christ. Okay. Somebody help me. Ayan. Thank you, Ja. Okay, so we continue on with what God is teaching us through the message sa Matthew 5. Okay. Ayaw niya talaga eh. Oh, ayun, Wanda. Okay. Ayan. So alam ko na bawat isa sa atin, lalo na ngayong Pasko, umuusok ang selfie, di ba? No? Ngayon, nito ko lang nga naiintindihan na meron ding palang groupie. Na nasa unahan ka, tapos lahat ng pupunta sa likuran mo, tapos groupie kayo. No? Dati kala ko basta selfie-selfie lang yan. Ngayon, meron na palang groupie. Hindi naman ako masyadong behind. Kaya lang yung pala tawag doon. Kasi unang nakita ko noon, si Helen DeGeneres nung Academy Awards, pinicture niya yung buong Academy. No? Groupie pala ang tawag dyan. And in this series, we are starting to understand more and more yung desire ng Panginoon sa atin, kung paano talaga natin makita ang ating mga sarili in the light of His message to us. Can you tell it to yourself, I am a disciple? Ayan. I really believe that we are a disciple in Christ. The moment na narinig natin ang tawag ng Panginoon sa atin, and the moment we step in sa Kanyang kingdom agenda, we become a disciple of Christ. And ngayon, from the past 5 topics o weeks na pinag-uusapan natin ito, how do you see yourself na ngayon? How do you see yourself na ngayon? Last time, ano po pinag-usapan natin sa mga narito? Last Sunday. Medyo naging merciful na po ba kayo? Alam niyo, nung pinakikinggan ko yung message ni Pastor, the more na na-realize ko, talagang hirap pala talaga. No? The more na na-realize ko how much I need the grace of God. Kasi talagang ang unang tendency mo, pag nainis ka, diba? Pukpukin yung kaharap mo, sabihin na balata. Alam niyo naman si PM, no? Pag si PM, diba? Medyo high pitch pa yan, nagsusoprano pa ako. Ayan, kailangan ko talaga yung grace ni Lord, no, para mabago yung heart ko to choose to be merciful than to be vengeful o maging legalistic o maging judgmental sa mga tao na alam ko, just like me, ay binabago rin ng Panginoon. Kaya mahirap talaga pag iniisip ko, Lord, buti na lang ang biyaya mo ay sapat. Buti na lang, your grace is enough for us to change us and to transform us. Kasi sarili namin, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Only God can change us. Yung power niya when we open our hearts. And as a follower of Christ, as a disciple of Christ, I believe na that is our challenge, no? Yan yung laging na sinasabi sa atin for this past few weeks na we have to embrace this challenge to dare to be a disciple of Christ, to be a follower of Christ. Dahil I believe na a true disciple has the best life ever. Do you believe that? After 5 weeks, I hope na naniniwala na kayo, no? Na
walang mapagkukumparahan ang buhay na meron tayo sa presensya at sa piling ng Panginoon bilang kanyang tagapagsunod, bilang kanyang disipulo. It's incomparable. And sabi ko nga, if I would given the choice, way back 28 years, I will still choose to follow Christ. 28 years yan. Kahit tuloy nakapag-hair dye ako, nalaman nyo ng edad ko. Okay? No? Because I really saw and witnessed and experienced na ang pagsunod sa Panginoon ay kalakip ang pangako niya of what we always say here, a real life. A life that He has promised. Bagamat ang pagiging disipulo ng Panginoon is a process, hindi siya parang overnight, no, na pag dinicide mo na ngayon, Lord, magiging disciple mo na ako, bukas ay malupit ka ng isang tagapagsunod ng Panginoon. It's a process, and sometimes, most of the time, it's a painful process. No, most of the time. And we struggle on different ways. Depende kung paano kumikilos ang Panginoon sa atin at kung paano tayo tumutugon sa tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya sa umaga na ito, I believe God has a message to all of us. I believe na just like what He did to me while I was preparing this, sobrang struggle nga kaninang madaling araw po. I was really, Lord, what are you telling me first and foremost? Ano yung tinuturo mo sa puso ko? And I know if God has a message to me, God has a message to all of us. So today we will learn another characteristic ng isang disipulo ng Panginoon. Na I hope you will open your heart big enough, no? And you will welcome whatever God is going to teach you and to reveal to you. Para itong pagkakataon na to would be a life-changing experience para sa ating lahat. Para sa ating lahat. So, yes. Ganyan. Okay. Kilala nyo naman, pasensya na kayo kasi Channel 2 ako eh. Meron daw katapat ito, dalawang Mrs. Real. Ganun ba yan? Dalawang Mrs. Real sa Channel 7 naman. Okay. Ito yung pumalit sa The Legal Wife. Okay. 2 wives, no? Na ang issue dito, alam niyo naman yung sikat na mga, sabi ko nga, ba't ba ngayon ang mga pelikula ngayon, puro sa mga kaliwaan, gano'n, mga kasinungalingan, mga gano'n ang mga palabas ngayon, di ba? At patok na patok, inain, no? Apektado pa, minsan makikita mo sa Instagram, sa Twitter, kung saan nakapost, lalo na yung The Legal Wife. Talaga alala ko nga si PG, sabi niya, kala niya true love waits yung mga pinopost ng youth. Tapos galit na galit. No, yung pala, si Jericho Rosales, si Angel Locsin, tsaka nagsasabunutan na si Maha. Tapos ito, may bago na naman. Nung una, sabi ko, ayoko na nga niyang ganyan, parang ganyan. Ganun. Kaso gabi to lumalabas, yung tipong wala na ako masyadong ginagawa. Nakatulalay na lang ako, ganyan. Tapos late na ako kumain. So, ano naman to? Tsaka hindi kasi masyadong super sikat yung artista. Kaya, yung isa kasi Jericho Rosales. Okay. So, pero napansin ko, talaga naman, ngayon, pag tinignan mo, no, ang mundo, ang paligid natin, is very rampant, no, yung mga tao who rather choose to live in lies than in yung katotohanan ng puso nila. No, kaya maraming deception, nadideceive sila. No, ito nga tatandaan ko, sabi niya, nagmahal lang ako ng iba. Na, gusto ko suntukin yung mukha ni Victor. Tutulan no sinasabi niya yun. Ang bait-bait ng wifey niya. What's the name of the wifey? Si Yvonne. Talaga memorize. Nag-call center pa itong mga to ha, memorize. Parang merong I want TV sa call center. Di ba? Talaga no sinasabing ganun. Anak, patuwarin mo si Papa. Nagmahal lang ako ng iba. Minahal ko rin si mama mo. Hello? Diba? Pag tinignan natin ang mundo. And even right now, marapit na ang eleksyon. Na? Iba-iba ng mga pangako maririnig natin. O ibang siraan na ang maririnig natin. Mga labasan ng mga kasinungalingan, mga tinatago-tago. Ngayon, lumilitaw na. No? Nangangamoy pa. Diba? Kasi malapit na eleksyon. Kanya-kanyang pabidahan. Pero pagkatas na eleksyon, lalabas din naman.
Kaya tayo minsan nahihirapan na tayong maniwala, alin ang totoo, no? Alin kasi sa sobrang dami ng yung parang ang kasinungalingan ngayon ay isang bagay na normal na lang at acceptable. Okay lang siya. Paminsan-minsan, kung makakalusot ka rin lang, lumusot ka. No? Kaya nga, meron nga yung awitin na, alam niyo yun? Alam yun ng mga kaedada ng asawa ko. Ha? Yung honesty. It's such a lonely world. Kata, everyone is so untrue. Shh! Oh, tapos na. Okay? Baka umakyat dito yung acapella. So, these things talaga, pagka tinignan natin, kaya this morning, I want everyone to open their hearts. No, minsan sinasabi natin, Kristiyano na ako, kaya hindi na issue sa akin ang honesty. Hindi na ako sinungaling. Yan nga yung unang-unang binago ni Lord eh. Dati sobrang sinungaling ako eh. Talagang lumulusot talaga ako. Tsaka ginagamit kong escape yan. Pupunta ako ng school. Kala ng nanay ko, nasa school ako. Pero actually, nanood ako ng past tense. No? Yung mga ganyang mga natin, escape natin. No? Honey, nasa lang ako. Nasa meeting. No? Nasa meeting lang ako dito sa may Kamyas. Meeting sa Kamyas, ang opisina nasa Alabang. Ganon no? We lived, but it's parang natural na siya. And when we watch it, we just enjoy it. Tama? So this morning, I want us to open our hearts. Because even I myself, I thought I have no problem with this. Wala akong problema about deception, about honesty, being honest, being true to myself and before God, I thought. So let us pray that God would guide us through dito sa ating pag-uusap ngayon. Panginoon, maraming salamat. Salamat na Ikaw ay Diyos na puno ng biyaya at habag. Thank you, Lord God, that You are a God who is loving and gracious, na You continue to move into our lives and transform us. Lord, even in the midst of our weaknesses or in the midst of questions, Lord God, of our heart, Panginoon, I pray that this morning, tulungan mo po kami na marinig ang tinig mo, Lord. That our hearts will be open, Lord God, to whatever You're going to reveal to us. So truthful and so life-changing na kung hindi po namin ito tatanggapin, alam namin, Panginoon, our lives will not experience the kind of life that You have promised to us. So help us, God. Help me, Panginoon, that the same way that You have touched my heart, may You touch everyone else's heart this morning, Panginoon. This is our prayer, O Holy Spirit, be with us. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. So moving on Matthew 5 verse 8. So yung nakaraan, di ba? Matthew 5 verse 7, pinag-usapan natin. Mahilig lang po talaga ako magkape, kaya yan ang nahanap ko. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. And this is what we're going to discuss this morning. Na pag titignan natin, itong verse na to, itong passage na to, is very direct. Parang, may kailangan pa ba ipaliwanag dito? Di ba? Parang, blessed are the pure in heart. Kikita nila si Lord. Mararanasan nila si Lord. Is there something that we need to talk about this? So, but as simple as it is, I realize na this passage is really life-changing. And what we need to understand, pag tinignan natin ito, kayo magugulat Ayan. Okay. No? Let's see. Ano ba ibig sabihin ng pure heart dito before we move on, no? Before we continue on. Huwag niyo nang tanong kung sino siya. Pero taga-RLCC yan. Okay? No? Blessed are the pure in heart. What do we mean by pure in heart? We can look at it in two ways, no? Sa dalawang paraan. Una, we can say na pure in heart is moral purity. Yung malinis ka, hindi ka nagkakamali, no? At kailangan ganun ka at hindi yung kailangan mong gawin ng lahat para mapanatili mo na ikaw ay malinis. No, na wala kang kasalanan, na hindi ka nagkakamali. Okay? So lahat gagawin mo, di ba?
Kaya nakakapagod. So, ang problema, hindi mo kayang gawin yun. Kaya hindi yun ang ibig sabihin dito. Kasi ang pagiging tagapagsunod ng Panginoon is a process. So, ang ibig sabihin dito ng pure in heart is the process of God creating in us and living truthfully. Okay? Yung merong honesty and integrity. Yun ang ibig sabihin dito ng Panginoon. Ayan. Kilala niya si Pinocchio. No? Pag nagsisinungaling siya, mahaba ang ilong niya. Pagka nagsabi siya totoo, lumiliit ang ilong, napapango siya. Okay. So, ibig sabihin dito sa pure heart is being truthful o totoo. No? Hindi ibig sabihin totoo ka na. No? Yun na, tapos na. Kundi yung proseso ng pagiging honest. Pagiging living your life truthfully before yourself and before God. No? Kasi di ba tendency natin ganito. Pagka dumating ang asawa mo, bagong gupit, na sabihin natin, Han, okay ba yung bago kong hairdo? Ganyan. Kahit na ang itsura niya, yung tipong namula na to, tapos ito maitim, di ba? Pagkatapos hindi pantay. No, dahil, ang sabihin natin, syempre, asawa yun. Huwag mo raw sasabihin na hindi maganda yung gupit niya. Yun ang maisip natin. Ay, oo, Han, bagay na bagay sa'yo. Pero sa loob-loob mo, di ba? Naku, patawarin. Sino kayo naggupit dito? Dadaling ko to kay hagupit. Hagupit ko siya. Doon, yung naggupit. Okay? Imbis na maging truthful tayo, alam mo, Han, mas bagay kung itim na lang kaysa pula. Kasi di ba 45 ka na? Ibig na maging truthful tayo, sabihin yung totoo. No? Ibig na, di ba? Ibig na magtrutan. Kasi nungalingan pa Tapos pagtalikod, tignan mo naman yung mama mo. Tignan mo ginawa. Parang nagmumurang kamatis. Kulay kamatis. Di ba? Ibig na maging totoo tayo. Halimbawa, masarap ba yung spaghetti kagabi sa Upbeat? Hindi ko natikman pero nagpa-take home ako. Ganon, ay, masarap. Halimbawa, pero sa totoo lang, hindi mo gusto yung lasa, o kaya yung luto ng nanay mo. Why? We tend to sometimes, choose to be not truthful kasi may mga iniingatan tayo. No? Ayaw nating may masaktan, may ma-offend, o hindi tayo maintindihan. Yan yung mga bagay na usually dahilan No? O kaya gusto natin na hindi masira yung impression sa atin. Nando to, loving to, mabait to Ito si PM, encourager yan. Kaya hindi yan magsasalita ng Pero di ba kahit inis na ako, sabihin mo dyan gano'n. Hindi, si PM, di ba parang gano'n. Kailangan maintain ko yung gano'n, impression nyo, di ba? Ay, si PM, di yan nagagalit. Tanong nyo sa asawa ko. Paano ako magalit? Okay? So, yun ang ibig sabihin ng honest is magpakatotoo ka. No? Be truthful to yourself. Kasi unang-una, yung sarili mo na niloloko mo pa yung iba. No? Ibig na nabubuhay ka ng ayon sa katotohanan at ayon sa... So, this morning, we will continue on with this. No? Na ang pagiging honest o walking with the integrity of the heart, yan po yung sinasabi ritong pure in heart. Na a process of following God, following Christ, so that we may see and experience the fullness of God. So paano nangyayari yon? Pero una sa lahat, gusto ko munang pag-usapan natin, bakit hindi nangyayari yun? Bakit hindi siya nangyayari? Na bakit kadalasan, mas pinipili natin o mas nag-yield tayo towards saying or doing or thinking what is not true. We tend to lie than to say what is true. We tend to lie than to be honest. Why? Bakit natin nagagawa yun? So, para mas lalo natin maunawaan yan, balik tayo sa istorya ng unang-unang kasinungalingan, no? Na sa istorya sa Biblia. Balik tayo ron. Hindi naman tayo up next ngayon, pero balikan natin siya. Ayan, alam niyo po to? Ha? So balikan lang natin itong istorya na ito sa Genesis 3:1-13. Naalala natin
No? Ang kwento ni Eva at ni Adan, Adam and Eve. Nung create si Eve, para kay Adan, no? Para may partner siya. Siguro may isang araw, naglalakad-lakad sila. Hindi ko, ini-imagine ko yung yung Garden of Eden, kung Malaburakay ba yan? Malabuhol ba yan? Kung gaano Palawan. So isipin nyo na lang, no? Siyempre, dahil maganda, papasyal-pasyal, sarap ng buhay noon, no? Ngayon sana pwedeng gano'n, papasyal-pasyal ka lang, titingin-tingin ka ng mga ginawa at create ni Lord para sa'yo. Papasyal-pasyal ka. And then, pasyal-pasyal siya, nearby, eto, malapit na siya doon sa puno, na kung saan ay nagpinag-utos ng Panginoon sa unang chapter, no? Na wag silang lalapit o hipuin o kakainin, basta have nothing to do with the tree sa gitna ng Garden of Eden, or else you will die pag may ginawa ka. No? So, yun yung istorya. Siguro talaga ang ganda-ganda nitong puno na to. Hindi ko alam, puno na akasya yan. So, nandun siya. And eto, the serpent, okay, yung nandoon, nakita siguro si Eva, eto na, hinihintay kong pagkakataon. Papasyal-pasyal siya. Alam naman niyang bawal, lalapit-lapit siya dito. Siyempre, alam ni Satan kung ano yung inutos. Kaya anong banat ni Satan? Mrs. Ang banat niya. Totoo ba? Totoo ba na bawal kayong lumapit sa punong ito? O kumain bawal? Bawal daw eh. Kasi pagka lumapit kami, kahit hipuin, bawal. Bawal siyang kainin yung prutas. Kasi pagka ginawa namin yun, mamamatay daw kami. Sabi ni Lord. Ganun ba? Sabi ni Satan. Hindi, totoo yan. No. Yan ang unang, deception. Kaya kayo, pag may naririnig kayo sa isip nyo, hindi, totoo yan. Medyo mag-isip-isip kayo. Magsimula na kayo magbasa ng Bible, go to the Word, no? O talk to somebody. Hindi, totoo yan na hindi ka mapapahamak dyan. Go ka lang, ate. Pag medyo may ganyang sa likod ng isip nyo, alalahanin nyo itong pangyayaring ito na kinasira ng buong sanlibutan. No? Itong deception na ito. Okay? So, ayun. Ay, ganun ba? Oo, kasi ganito yan. Hindi totoo yan. Ang totoo, pagka kinain mo to, malalaman mo ang tama at mali. Kaya ayaw niya. Kasi magkakaroon ka ng karunungan. Di napaisip siguro si Eva. Mga babaeng hiling mag-isip. Isip na isip. Ganun pala yun. Tapos ikot-ikot pa rin siya. Alam niyo yun? Alam niyo minsan, no? Kung ano yung bawal, gusto natin lapitan. Paikot-ikot pa tayo doon. Kaya yun, paikot-ikot ka doon, yun lang si Satan. Sandali lang natawag ka na. So, anong ginawa niya na, ganun ba? So, anong ginawa ni Eva? Nung nakita niya na mukha namang okay. Mukhang okay, Mukha namang masarap, maganda. At saka, mukhang tama naman yung sinabi niya. Sige nga, kumuha si Eva. At ito pa, pagkuha niya, shinare pa niya. Okay? Binigay pa niya kay Adan. Okay? So, ayun, nag-picnic silang dalawa. Okay? So, pagkatapos ng mangyayaring ito, may picnic nila, nalaman nila, oh, no, we are hubad. So, we have to wear something. No? Nagkaroon na ng, pagtatago. Kailangan na magtago. Kailangan na, kasi meron ng kasalanan pumasok. So, anong sumunod dito? Ito, basahin natin. Ay, sorry. Then, the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. Parang ngayon siguro, no? And they hid from the Lord God among the trees of the garden. Tago-tago na sila. No? Alam na nila in their heart, they have disobeyed. But the Lord God called to the man, "Where are you?" Mga kalalakihan, God called on the man, "Where are you?" So siya yung unang tinawag. He answered, "I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid." So, and he said, "Who told you
that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? So alam na ni Lord, parang hinuhuli. Alam nyo sa embassy, pag ini-interview ka, may mga ganyan tanong eh. Yung alam naman na nila, tatanungin ka pa, parang hinuhuli ka lang. Kung magsasabi ka ba, kung totoo ba, kung consistent ka ba doon sa final mong application, o gino-joke mo lang, o yung ganon. Kaya may mga tanong sila na iikot ka para malaman lang kung totoo yung sinasabi mo. Parang gito, have you eaten from the tree? Siyempre, alam naman ni Lord yun, nakita naman niya yon. No? Pero gusto niya marinig yung state ng heart ni Adam. And sabi niya, the man said, the woman you put here with me, she gave some fruit from the tree and I ate it. Ito ang unang sisihan. Okay? No? Ito ang unang sisihan. Lord naman, maganda nga. Tingnan mo naman ginawa. Di ba? Yung binigay mong babae sa akin, siya nagbigay nito sa akin. Kaya kinain ko. Masunurin si kuya. Di ba? Kinain niya. Masunurin. Okay. At ito, so ito na nangyari. Sabi ng Panginoon, the Lord God said to the woman, what it is that you have done? And the woman said, the serpent deceived me and I ate. Pangalawang sisihan. Okay? Ito yung pangalawang sisihan. Why do we tend to lie kapag nasa gitna tayo na isang sitwasyon na alam na natin na mali? If you can trace back, recall something sa buhay nyo, na merong isang sitwasyon na mali, and yet you rather choose to cover up, kagaya ni Adan, than to be truthful and to say what is true and admit what is true. I've been there many times. And I believe na it is a default sa bawat isa sa atin. Na pag nalalagay tayo sa ganun sitwasyon, ang una nating response is, rather than going to what is true, is to tell a lie, to cover up. So why do we tend to lie and blame to cover up? Kagaya nitong dalawa. No? Nag-lie na, nag-blame pa. Ano bang benefit nun? Ano bang nahihita natin doon? Ano bang mahihita natin pag nagsisinungaling tayo kaysa piliin natin ang totoo? I believe that merong apat, na benefit. Kung bakit we tend to lie and blame rather than admit the wrong and be truthful to ourselves and be honest with our hearts. Una is, blaming others makes us feel good. No? Kasi na-absuelto tayo eh. Diba? Parang si Adan, ewan ko ano yung feeling niya nung sinabi niya yon, nung damdamin niya nung sinabi niya, Lord, yung babaeng binigay mo sa akin, binigay sa akin to, kaya kinain ko. No? Pag pakikinggan mo pa, sinisisi pa si Lord, yung binigay mo kasi sa akin eh. No? Na imbis na i-admit niya na I have disobeyed, yung utos mo sa amin, Panginoon. Pero instead of that, he choose to tell a lie and find someone to blame. Instead of facing yung heart niya, yung what is true sa puso niya, na he has sinned against God. And most of the time, tayo, when things are happening in our lives, na mali, ano una natin ginagawa? We find someone to blame. No? Ako, experience ko yan. Madalas na nangyayari yan, pagka kinokorek ako. No, may nagagawa akong parang seemingly hindi tama doon sa paningin nung nagko-correct sa akin, ganon. Pero ako, okay naman yun ah. Ganon ang pakiramdam ko. No? Pero pag kino-correct ako na, imbis na sabihin ko na, okay, oo nga, mukhang mali yung desisyon na ginawa ko. Mukhang gusto ko lang magpa-impress. Kaya imbis na tanggapin ko na lang yan, gusto ko lang mag-please, kaya ako ginawa. Kaya nangyari yun kasi po si ganito eh. Sabi niya ganitong dapat gawin. Kaya sinunod ko lang. Pero actually,
I still have the power or the control to make that decision. Di ba? No? Pero just to escape and to cover up, para medyo mabawasan yung karga sa akin nung pagkakamali, ay maghahanap ako ng ibang dahilan nung pagkakamali. Maghahanap ako. And of course, the more I have to blame that person, the more na parang yung feeling ko sa kanya towards that person, kasi ito palpak Nayari tuloy ako. Parang gano'n ang dating. And sometimes in our family, ganyan. Or in our relationships, pagka may mga bagay may mga bagay na nangyayari sa paligid sa relasyon natin. Katulad ng halimbawa, yung mga kabataan. Ayaw na umuwi ng bahay. Kasi ang nanay ko ang sungit, ang tatay ko laging wala. Kaya tinatamad na ako mag-aral, tinatamad na ako, wala na akong direksyon sa buhay. No? Pero laging gano'n minsan, naaalala ko yan, natatandaan ko yan, nung ako ang nasa ganyang edad, na sinabi sa akin ng magulang ko na magtapos ka muna ng pag-aaral bago ka mag-asawa. No, sinabi niya sa akin. Pero ako, dahil naiinis ako, bawal magpaligaw, bawal gawin ng maraming bagay, maraming bawal, ganon. Kaya ako, nagrebelde ako sa puso ko. Pero hindi ko sinasabi sa kanila yon. No, I try to pretend to be the best na anak sa kanila. Pero actually, I'm doing something na hindi nila alam and I blame them kung bakit ako ganon. Kung bakit ako. Kaya hindi ko sinasabi na may boyfriend na ako. Kasi hindi nyo naman ako maintindihan. Puro sarili. Yung gusto nyo lang naman nasusunod Paano naman yun sa akin? So imbes na admitting ko na I'm rebelling, I am selfish, na may binabago si Lord, may pinapakita si Lord sa akin, pero hindi ko yun nakikita. Christian na po ako noon. Christian na ako at that time. So instead of facing the things that God is teaching me, gahanap ako ng sisisihin doon sa miserableng nararanasan ko, sa miserableng sitwasyon ko. So pagka ginagawa ko yun, I feel good. Kasi tama lang na gawin ko to. Diba? Kasi hindi ko naman kasalanan kasalanan nila So okay lang na gawin ko to. So that's why lying and blaming others, may benefit May benefit siya, hindi na-expose yung heart mo And it feels good kapag hindi ka coming face to face with the truth. Totoo yung kasabihan kasi na truth hurts. Truth is painful. And naalala ko nga lagi sinasabi ni pastor sa amin noon, na kapag may pain, may tinuturo si Lord. And sometimes we avoid the pain and by being dishonest about what God is teaching us. And we put the blame on others that cause ng pain. Pangalawa, we choose this because blaming works for our advantage. Blaming works for our advantage. Ano ibig ko sabihin dito? Ibig sabihin, kapag hindi ko may kasalanan, siya ang may kasalanan, wala kang problema, siya lang ang may problema. Siya lang ang dapat ayusin. Siya lang ang dapat magbago. Ako okay ako. Okay? So pagka kasi naninisi tayo, ikaw kasi, no? Kaya ako salbahe o kaya ako hindi sumusunod pagka inuutusan mo ko o may tinuturo ka sa akin kasi ikaw nga mismo hindi mo naman inaayos sarili mo Ikaw nga may kasalanan, bakit ganito ako ngayon I tend to do that. I tend to blame people in my life for the pain that I have in my life. And hindi ako makalaya sa marami pang gustong gawin ng Panginoon sa akin dahil doon. And lagi ko sinasabi sa kanila na kayong kailangang magbago, ako okay. Okay lang ako. Kaya anong gagawin ko? Pipilitin ko magbago yung tao. Kasi minsan wala kang choice, kasama mo. Diba? So anong gagawin mo? Para maging okay yung pakiramdam mo, pipilitin mo magbago yung tao. Everything you will do except do something about you.
And I remember noon sa isa sa mga discipleship class namin, ang sabi doon of course ni Pastor Bong, kasi siya yung mentor ko eh. Sabi niya, we don't have the power to change anyone sa buhay natin. No? But we have a choice to make a change in us. And I remember there is one story na pinagpipray niya yung asawa niya. Nagpipray niya yung asawa niya lalaki. No, na sana magbago na, sana sumama na sa church, no, nilelehans niya gabi-gabi, pinabasahan niya ng malakas sa Bible, tapos patutugtugin niya yung mga worship song na pagkalakas-lakas, no, hindi na makapanood ng basketball yung asawa niya and everything. Ginagawa niyang pinapa-spiritual niya yung paligid, baka sakali magbago yung asawa niya. The more na ginagawa niya yon, the more na lumalayo yung asawa niya sa katotohanan. Pero when she made the decision to change how he treats her husband, nung yun ang nagbago, nung kinakausap niya ng may honesty sa puso niya, ano yung talagang nararamdaman niya bilang asawa at kung paano siya pumikilos ang Panginoon sa kanya. And slowly, nag-change yung kung paano niya tinatrato yung asawa niya na dati, husga siya ng husga. Ngayon, nakikita niya na kung paano nakikita ng Panginoon yung asawa niya. Alam niyo, nagbago ang pananaw nung asawa niya sa isang Kristiyano. Na dati, tingin niya hipokrito, ngayon nakita niya na may pag-asa, na pwede nga mabago. And that person led her husband to Christ. Amen? So, but instead of this, we just keep on changing other people. So sana, as we learn from this, let's think about ourselves. Now, when we blame others, yes, we have a good feeling. Parang we're in control. Parang okay tayo kasi hindi kailangan siyang baguhin. Pero would that change the fact that you are faced with the truth? That you are faced with the truth? Pangatlo, blaming others justifies our negative feelings. No? Kaya masarap magsinungaling at manisi. Kasi parang okay lang na magalit ka. Okay lang na manisi ka. Okay lang na maging negatibo yung damdamin mo ron sa tao. It justifies. Pag nagagalit ka, okay lang akong magalit kasi ikaw ang may kasalanan. Okay lang ang nararamdaman ko maging bitter, no, o maging hindi kita i-reach out o hindi kita tignan kung paano mo nais kitang tignan kasi ikaw may kasalanan ikaw may problema. Instead of looking, ano problema ng puso natin? We judge the person's heart by our negative feelings, by the way we treat the other person. So okay lang na hindi mo pansinin, pagising sa umaga. Kasi hindi ka naman kinakausap Walang pakialam sa'yo yung asawa mo Ganon yung pananaw mo. Kaya nang gagawin mo, hindi ka kikibo. Kahit mayroon ka nang nararamdaman, kahit gusto mo nang sabihin sa kanya ng maayos, hindi ka kikibo. Hindi mo sasabihin kung ano talaga yung nangyayari sa puso mo bilang kanyang asawa. And what would you think? It justifies yung negative feeling mo na hindi siya deserving na marinig ang nararamdaman ko. Hindi siya deserving na maunawaan yung iniisip ko. Kasi wala naman siyang kwenta. Problema ko lang siya. So sometimes that's how we lead to this kasi nadja-justify na pwede tayong magalit towards the other person. Instead of us looking, ba't tayo nagagalit? Bakit ganito yung emosyon natin? Bakit ito yung nararamdaman natin and what God is trying to tell us. Fourthly, blaming others justifies our reason not to change. Justifies the reason not to change. Siyempre, dahil wala tayong problema, hindi natin kailangan magbago. Siya lang ang kailangan magbago. Dahil, di ba? Kaya kahit minsan kinokorek ka na, no? Kinokorek ka na, no? Sinasabi, kapatid, alam mo, ganito, dapat mong gawin. Pagka ganyan ang dinadaanan mo, kinokorek ka na dun sa mga malimong mga desisyon, mga malimong choices, no? Inaano ka na. Pero still, you justify yung choices mo
with the things that with the people that you blame, that you think yun ang dahilan bakit ganun ang mga desisyon mo. Kaya nagkakaroon ka ng dahilan, hindi baguhin yun. Na manatili ka na lang na ganun. Imbis na unawain mo, ano ba nais baguhin sa akin ng Panginoon? Bakit inaalaw niya mangyari to? Ba't may mga taong ganito sa paligid ko? Imbis na yun ang itanong mo, and yet, ang iniisip mo, hindi ako kailangang magbago. Sila ang kailangan magbago. Dahil hindi naman akong problema. Sila ang problema. So blaming others justifies our reasons not to change. Kapag lagi nating pagkasinisisi natin ang ibang tao, the more na we feel good, we feel relieved, parang absuelto tayo, the more na we tend to think na may control tayo para baguhin yung tao. No, lahat ng energy natin nilalagay natin para to change that person instead of looking into our hearts. Then we justify yung mga negative emotions natin towards the other people. Na okay lang to, itong nararamdaman ko, tama lang to, magalit ako, magtanim ako ng sama ng loob, okay lang to. Pero then we blame others na hindi natin kailangan magbago. Dahil sila ang may kailangan magbago. So these things, kaya we tend to lean towards lying kasi ito yung mga benefit nun. Pero actually, the more that we do this, blaming others, the more na we take the circle of responding to what God is teaching us in our hearts this way, sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, the more that we draw away from the Lord. Kasi the more na hindi natin nararanasan ang Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, dahil sarado yung mga puso natin sa katotohanan na inihahayag niya about our hearts. No, sa reality, sa truth that He wants to reveal to us. So what happened to Adam and Eve? Sabi sa verse 23, so the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which He had taken. So when we tend to lie and choose to lie and hide from the truth, we will never experience what God has promised to us. We can never experience yung sinasabi ng Panginoon dito sa verse 8, na blessed are pure in heart, for they shall see God. For they shall see God. Now, ultimately, when we pursue to live in integrity and honesty, when we pursue that direction, we will experience the reality of what God has promised to us. Yun ang ibig sabihin ng shall see God. Really experience, ito yung benefit naman ng if we choose to live in truthfulness. When we choose to live with an honest heart, with a pure heart. When we make that choice, instead of leaning towards deception and lies, towards that, and choosing to be honest. So, I remember when I was living in lies, that was yun nga, yung pinaka-big time na lie na yon. I was a Christian then. Sabi ko nga sa inyo. And I clearly remember, alam niyo yung mga fears ko, yung mga takot ko noon. No, nabuntis ako na maaga, and parang uncertain na yung pag-aaral ko, ano yung future ko and everything. No? Parang all of a sudden, my view of the love of God for me, suddenly, na pollute, no, na bago, hindi ko na siya maintindihan. Nagkaroon na ako ng uncertainty about the love of God for me. But I believe na if we will choose to be honest, to live in honesty, we will experience that. And when I made that step of faith, I remember that was 1991 pala, 1991. When I made that step of faith, suddenly, God made it so clear to me that this is my plan for you. This is the life that I have for you. You will see me. You will experience me. Ano ba itong sinasabi niya rito? Unang-una, we will experience again and again the grace of God in our lives. No, na, it is God who is in charge of changing us and transforming us and the other person. We will experience the grace of God na kahit na maraming sablay sa puso natin, na nire-reveal niya. The grace of God can change that and transform that. If we will open our hearts sa pagkilos, sa work ng biyaya ng Panginoon sa puso natin. And at the same time, the other person,
na sinisisi natin lagi. It's also grace at work. Kikilos din ng Panginoon doon. So kapag hindi bukas ang isip natin, it's to what is really our heart. We will not experience that kind of grace. Mapapako tayo doon. O kaya yung tinatawag natin, marami tayong KRL issues. No? Kasi nanatili na tayo doon sa paniniwala natin, doon sa mga mali sa puso natin, instead of coming face to face with the truth, and God will change you and set you free. You will experience God's truth that will set you free. No? If you would come face to face with that, alam niyo yung feeling na kapag meron kang tinatago, then finally, na-open mo into public, yung freedom na meron, and each time that you confess to a friend of what God is doing into your life, into your heart, kahit masakit, yet you will experience yung freedom na matagal ka nang nakapakuro, matagal ka nang nakatali doon. You will experience fellowship with the Lord and with His people. When we choose to live in honesty and integrity, kasi no lies can exist in the presence of a holy God. Now, itong issue ng honesty is very close to the heart of God. So if we choose to live each day dun sa calling ng Panginoon, to live in integrity, we will experience yung fellowship natin sa Panginoon. Na day to day, we know na God is walking with us and guiding us and teaching us sa iba't ibang sitwasyon ng buhay natin. And as we respond and open our hearts sa Panginoon, the more na nagiging reality yon sa ating buhay. The more na nagiging totoo siya sa bawat sitwasyon natin. Kahit na minsan, masakit, no? Pagka sinabi sa atin ng Panginoon. Kasi, people pleaser ka. Kaya ganitong mga nagiging choices mo. And you just making it hard on yourself. Pero andito ako. My grace is enough to change your heart. Minsan ganon, you just come face to face with that. And we can also experience yung power of the love of God. Na no matter how filthy our heart is, the love of God can change that. The love of God can transform that. And walang tayong kailangan gawin at wala na tayong pwedeng gawin para maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. His blood is enough to cleanse our hearts. And His love will become true kapag pinanghawakan natin yon with all honesty sa puso natin. Sometimes we tend to be so hard on ourselves. Yun naman yung extreme. No? Na lagi natin naman sinisisi yung sarili natin sa lahat na nangyayaring di maganda sa buhay natin. And yet, but God said, if you are true to your heart, and you know that I love you, nothing in this world can cause you to be fearful and to lose faith. I remember nung nag-apply po ako ng visa. Dahil sabi ko, Lord, ang honest ko dito, ha? Kasi yung una kong application, medyo may konting yung 2007. Ayan, kasi meron sinabi ng nanay ko na dapat sabihin mo may pamilya kang ganito na finance ng iyong travel, ganon-ganon, which hindi ko naman kilala yun, pero kailangan ko ilagay. Kasi alam niyo po, pag nag-apply kayo ng visa, kailangan patunayan nyo na carry nyo maging tourist doon. No, may sweldo kayo, may bahay kayo dito, yung ganon, may trabaho kayong matino dito, na yung tipong babalikan nyo. Hindi ko naman masabi na kayo lang enough na para bumalik ako. Ay, no? Hindi ko naman lang sabihin yun, no, na So, kaya ako, kung ano yung totoo sa akin, yun ang nilagay ko sa application. Kaya sabi ko, Lord, with all honesty, this is true. Kaya with all hope, I was really looking forward for my approval this time. Okay? So pagdating ko ron, syempre, tatanungin ka. Lahat naman ng tanong sa akin, consistent dun sa sinabi ko, dun sa sinulat ko sa application. And lo and behold, I was denied. Ito po yung blue paper, kanu yun na
And here's the blue paper that will explain to you why you are not eligible to travel in the United States. O yun, binigay sa akin gano'n. Alam niyo, una kong tanong noon, bakit Lord? Tanong ko, bakit Lord? Bakit na-deny? Parang in my heart, honest naman ako. Kasi sabi sa embassy, maging honest ka. So, honest naman ako, bakit gano'n? So, I realize more and more na blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are me not because ma-approve ang visa ko. But blessed are me because when my visa was denied, the more I learned to understand what God is doing in my heart. Kaya I am blessed. I saw God in every part of it. Na wala akong kailangan, kasi kung siguro, kasi wala akong sweldo. Siguro, kung ano yung sinasagot ko sa sarili ko. Siguro, ano kaya sinabi kong mali? O ano kaya ang ganyan? Yung parang naghahanap ako ng ganun di ba? Pag may isang bagay na hindi maganda nangyayari, naghahanap ka ng sisisihin mo, bakit di siya nangyari yung gusto mo. But then I realized na ang purpose talaga ni Lord is to bless me according to His wisdom, not mine. And I realized na my heart is so parang close to my own expectations and to my own desires, not to the desire of my Lord for me. So doon ako, sabi ko, Lord, doon ko natutunan muli na magtiwala sa Panginoon, hindi sa kakayahan ko. Kasi actually, sabi ko nga, hindi ito denial ng consulate. Si Lord yung nag-deny. Kasi may control naman siya sa lahat. Pero bakit, Lord? So ito yung sinagot ni Lord sa akin. He wants me to know Him more in that situation. And lo, yes, He did show me that He has greater plans for me. Na ang kailangan ko magtiwala sa Kanya. Hindi sa panahon ko, kundi sa panahon niya. Ang kailangan ko magtiwala sa ginagawa niya, hindi sa ginagawa ko ng tao sa paligid ko. So I just put my hope and my trust in my Lord. And be honest to myself na, Lord, nalungkot ako. No, Lord, nalungkot ako, na-trauma ako. Ang gusto kong maghanap ng sisisihin, bakit kasi ganyan, sana malaki sweldo ko. No? Pero tinuro sa akin ng Panginoon, trust in me and rejoice in me, for I know better than you do. No? And God is working in my heart. So, this morning, God wants us once again to believe and to know that as a true disciple of Christ, He has the best life ever for all of us. Yun ang gusto niya. Yun ang nais niya. And it's a whole process. It's a process of God transforming our hearts. As we choose to be honest and to be truthful rather than blaming others and leaning towards lying or not telling the truth or not living to the truth about God and about ourselves. And this morning, I want you to take this with you, that your honesty brings you closer to God's reality, to what God has in store for all of us, to what God has promised for all of us. Na bagamat the whole journey sometimes is really painful, but what we are about to experience if we choose that road is the experience of the fullness of what God has promised to us. So let's all stand. Tayo pong lahat ay magsitayo. The challenge remains. The choice is ours. To follow God and to be a true disciple of Christ. It's an ongoing work of the Holy Spirit in our heart. The ongoing work of God's grace sa buhay natin. And this morning, I
I believe na tulad na kung paano nais baguhin ng Panginoon ang puso ko, hindi lang yun para sa akin, kundi para sa ating lahat. Sa ating lahat na who's saying, I am a disciple of Christ. And God is really, intentionally changing and molding our hearts. So if there's anything sa puso natin ngayon, I just want to give everyone this time na not to focus on another person na we blame or we think na kaya kaganyan ngayon ay dahil sa kanya. But I want us to focus on our hearts right now. Search our hearts. If there's anything sa puso natin that God is revealing to us, and yet we try to hide it, we try to deny it, o we try to say na okay naman ako. Honest naman ako. Wala naman akong problema. Sila lang ang may problema. Maybe God is revealing to us yung pride natin of not accepting our wrong. Revealing to us yung mga insecurities natin. That's why we try to prove ourselves na okay tayo kahit something is wrong sa puso natin. Our tendency to look on others less than you are. Na instead of being humble, we choose to lift ourselves. Kaya ayaw natin masira ang image natin and we sort to not to be truthful and to be dishonest. I don't know, God knows your heart right now. Siya ang nakakakita. At siya yung kumikilos ngayon. At walang ibang desire ang Panginoon kung hindi maranasan mo ang pagbabagong nagmumula sa kapangyarihan niya. Walang ibang desire ang Panginoon kundi maranasan mo ang presensya niya sa bawat sitwasyon, sa bawat panahon ng buhay mo.